Nagsimula ang series sa ating baliw na bida na si Shimazu Toyohisa. Mabilis siyang umatake sa mga kalabang samurai at pinagkakarne ang mga ito gamit ang samurai. Natatalo ang grupo ng bida at tumatakas sila. Ngunit nahihirapan ang mga kalaban dahil sa depensa ng bida. Kaya tinawag nila ang isang boss para tumulong. Sa pagtakas ng tiyo ng bida ay nagpaiwan si Toyo para labanan ang mga paparating. Matapang niyang pinag-e-espada ang mga ito at marami ang namatay. Solve ang paggawa ng longganisa dito kung sakali. Nakaharap niya ang samurai samantalang naubos ang mga kasama niyang naiwan. Maraming spearman ang binakuran ng kanilang general. Pero buong tapang na nagpatusok ang bida, saka naglabas ng baril at binaril ang boss ng kalaban. Aatake pa sana ang bida pero kinuha ng iba pa ang boss nila at tumakbo. Kaya napasigaw sa asar ang bida. Naglalakad siya pauwi sa kagubatan nang bigla siyang mapadpad sa kakaibang hallway. Nakita niya ang isang misteryosong boy labo na nagbabasa ng dyaryo at nagyoyosi. Lalapitan sana niya ito pero bigla siyang nahatak sa isang pinto. Napadpad siya sa isang gubat at nakita siya ng dalawang may tenga ng kambing. Natatakot ang mga ito pero dahil sa awa ay dinala nila ang bida sa isang abandonadong gusali sa gitna ng gubat. Muntik pa silang panaihin ng isang archer na nakatayo sa puno. Ito si Yoichi. Nagpaliwanag ang mga elf na dinala nila ang bida sa pag-aakalang kasamahan ni Yoichi. Saka din umalis ang mga ito. Paggising ng bida ay nakita niya sila kay Oda. Mabilis niya itong inatake ng samurai pero mabilis itong umilag. Saka pumasok si Yoichi at pinigilan sila sa paglalaban. May dala itong ibon at inutusan silang maglinis ng balahibo kung gusto nilang kumain. Habang hinihintay maluto ang andoks ay nagkwento ang mga ito tungkol sa kanilang nakaraan. Nabuhay ang mga ito sa magkaibang panahon kaya maraming tanong si Oda tungkol sa nangyari pagkatapos niyang mabuhay. Sinabi ng bida na walang nangyari sa mga ito at wala siyang panahon para magturo ng history. Ngunit nang magpakilala naman si Yoichi na galing siya sa panahon 400 years bago mabuhay ang dalawa ay hindi rin makapaniwala ang bida. Saka sinabi nilang lahat sila ay pare-parehong napunta sa mahiwagang hallway kung saan naroon si Boy Labo bago sila napunta sa lugar na iyon. Nasabi ni Toyo na namatay ang anak ni Oda na lumalaban kaya nalungkot ito. Sa hindi kalayuan ay minamasdan sila ng buba na si Olm Ino at may kausap ito sa communication ball niya. Ang boss niya ay si Abe no Seimei na isang pinuno sa mundong iyon. Ipinakita naman ang nag-aaway na si Hannibal at isang Roman boss na si Cornelius Scipio. May nagbabantay din dito na inutusan ni Seimei na dalhin sa kanya. Pinagalitan ni Shara ang dalawang kapatid dahil sa pagtulong sa isang drifter. Drifter ang tawag nila sa mga taong nanggagaling sa ibang mundo. Saka pinakita na nasa labas ng baryo nila ang ilang mga sundalo. Sa kinaroroonan ng mga bida ay naramdaman nila ang amoy ng labanan. Kaya mabilis na tumakbo palabas si Toyo para tignan ito. Ngunit mabilis siyang sinundan ng dalawang kasama at nag-racing sila sa takbo. Nakasalubong nila ang dalawang batang elf na duguan at hinahabol ng mga sundalo. Binaril ni Oda ang isa samantalang inispada ng bida ang iba pa. Natatakot ang isang kawal na kunwari nagtatanong pero dahil hindi daw marunong ng Japanese ay pinugot ito ni Toyo. Kaya kumantsaw si Oda na paano ang mga bata na hindi din marunong ng Japanese, papatayin din ba niya? Kaya pinasabi ni Toyo sa salitang Japan ang tulong na sinabi ng mga bata kaya ligtas na sila. Nakita ng mga bida ang nasusunog na tahanan ng mga elf at sinabi ni Oda na sakupin nila ito. Kaya naisip ng mga observer na kasama ni Olm Ino na masama ang mga bida. Ipinakita ang bayan ng mga elf at pinatay ni Aram ang boss ng elf. Ginawa niya ito dahil daw sa pagtulong ng mga elf sa isang drifter. Saka pinatay din ang iba pa. Saka gagawin daw na alipin si Shara. Biglang natigil ang usapan nila nang dumating ang isang kawal na sinabing nasunog ang mga palay. Sinunog pala ito ng mga bida nang sa ganoon ay walang makain ang mga mananakop. Kaya walang nagawa si Aram. Biglang dumating si Toyo at mabilis pinatay ang isang kawal. Saka nagtago, at muling pinagpapatay ang iba pa. Kaya natakot ang mga sundalo na tatakbo sana. Pero matapang daw na kinuha ni Aram ang espada para lumaban. Napansin ni Toyo ang mga patay na elf at alam na niya ang nangyayari. Kaya galit niyang tinapon ang espada kay Aram na sumangga. Pero hindi nito nadepensahan ang paghuli ni Toyo sa leeg niya at natamba sa lupa. Saka pinagtutusok ng sword sheath. At nang mahina na ang gagong Blondie ay nilapitan ng bida ang mga elf. Binigyan ito ng espada at sinabing patayin nila si Aram para makapaghigante. Hindi sanay ang mga elf dahil matagal silang naging alipin, ngunit lahat sila kalaunan ay kumuha ng armas. Sa kanilapitan ang nagmamakaawang si Aram at ginawang giniling. Walang kamuwang-muwang si Toyo na may balak ang dalawang kasama. Kumuha ang mga ito ng upuan at pinaupo si Toyo sa harap ng mga elf.
Samantala sa kinaroroonan ni Murasaki ay lumapit si Issei na kampan ng dilim at sinabing sumuko na ang lalaki. Saka sa isang pitik ng kamay ay may ginawa na kinagulat ng lalaki. Pinakita sa kinaroroon ni Abe na naghahanda sila para sa dumarating na kalaban. Sinabihan nito ang mga kawal na ibigay kay Saipio at Hannibal ang pangunguna sa hukbo. Pero pinagtawanan lang ng mga kawal ang dalawang drifter. Lalo na nang maihi si Hannibal sa harap nila. Pero sinabi ni Saipio na ito si Hannibal na mahirap na kalaban ng mga Romans noon. Bigla silang naalerto nang maramdaman ang pagdating ng kalaban. Saka narinig nila sa cellphone ball na may nangyari kay Ino. Pinakita sa labas ang pagdating ng hukbo ni Black King. Kasama rito ang mga tao, orc, goblin at mga dragon. Alam ni Hama at Abe na matatalo ang kanilang depensa kaya mabilis silang nag-isip na umalis doon. Umatake ang mga kalaban na agad pinaulanan ng mga bida ng palaso at marami ang namatay sa mga ito. Pinakilala rin ang malalakas na tao ng Black King na sina Hijikata, Joan at Anastasia. Hindi makaakyat ang mga kalaban sa mataas na pader, kaya dumating ang Dragon Cavalry at pinatay ang mga archers. Saka mabilis na umakyat ang mga kalaban sa pader. Biglang nagbukas ang isang pinto sa langit at dumating ang isang eroplano. Ang piloto nito ay si Naoshi. Nagulat na lang itong bigla nang katabi niya ang mga dragon at sakay nitong tao. Sinira ni Hijikata ang pinto na kinagulat ng mga mandirigma. Saka din sila pinagkakarne ng mga ito. Dumating din si Joan na ang kapangyarihan ay apoy at pinagsusunog din ang mga extra. Samantalang yelo naman ang kapangyarihan ni Anastasia. Sa pagpasok ng army ng Black King sa loob ng pader ay malaya nilang pinagpapatay ang mga tao. Kitang-kita ito ni Naoshi sa itaas at naalala ang mga taong nasunog ng bomba. Kaya sa galit ay nagpa siya itong patayin ang mga dragon. Sinubukan ng ibang sundalo na tumakas pero pinatay sila ni Joan of Arc na baliw. Pinakita naman sina Abe at Hama kasama ng ibang drifters para tumakas. Sinabi ng mga drifters na hindi pa sila natalo kaya lumakas ang loob ni Abe. Mabilis silang tumakas sakay ng karwahe ni Kid at Butch. At nang atakehin sila ng mga kalaban ay nilabas ng mga cowboy ang machine gun nilang mano-mano. Saka pinagbabaril nila ang mga kawawang ninja. Paglabas nila ng tunnel ay muntik na silang bugahan ng apoy ng isang dragon. Pero bigla itong namatay ng pagbabarilin ni Naoshi. Saka pumatay pa ito ng iba pang makitang lumilipad na butiki. Kaya naisip ni Abe na isang drifter si Naoshi. Pinakita naman ang malaking boobs na Ino na nahuli ng mga bida. Sinabi nito ang tungkol sa mga drifter na tulad ng mga bida at mga ends na sila naman ang pumapanig sa Black King. Ang tangi na emosyon lang nila ay galit. At ang goal lang ng mga ito ay sirain ang mundong iyon. Kaya nagpapatulong ang bubita sa mga drifters para tulungan sila. Pero sinabi ni Oda na para manalo sila sa laban ay kailangan nilang sakupin muna ang kasalukuyang boss ng kaharian ng Orc. Kapag nagawa nila ito ay magagawa nilang mapag-isa ang lahat para labanan ng Black King. Saka tinuro ni Oda si Toyo para maging emperor. Nagsimula daw ito nang pinaupo nila ang bida sa harap ng mga elf. Nagulat si Ino, pero sa loob nito ay nais niya ang idea. Samantala ay pinakita ang grupo ng Black King na kinakausap si Rasputin. Naguulat si Rasputin kung ilan daw ang namatay sa kanilang grupo. Saka tinipon ng mga mandirigmang halimaw at nilunasan ng mga ito at nag-order na hanapin ng mga drifters at patayin silang lahat. Kailangan daw silang patayin lahat dahil sila lang ang may kakayahan para pigilan sila. Ipinakita si Naoishi na nahuhulog ang eroplano nito. Saka paglabas niya ay nakita ang maraming mga mata. Kaya naghanda siya ng laban. Sa kinaroroonan ng mga elf ay nanghihina sila at natatakot na baka patayin sila ng mga kawal ng orc. Kaya sinubukang magpaliwanag ni Yoichi. Pero sinabi ni Ino kalaunan na may paraan para makapagsalita ng iba't ibang lingwahe gamit ang papel. Kaya naiyak si Yoichi dahil naghirap pa siya. Pinalkatan ng papel ang ulo niya kaya parang naging zombie na nagtatalon. Nagtanong si Oda kay Boobs kung ano ang ugali ng mga elf. At sila daw ay mga nilalang na mataas ang pride. Kaya inutusan ni Oda si Toyo na sabihin sa mga ito na lumaban sila para maging malaya. Para sa kanilang mga susunod na henerasyon at mga babaeng kinuha sa kanila. Kaya nagalit ang mga elf at pumayag sa balak ng mga bida na sakupin ang kaharian ng orc. Tinuro ni Toyo si Oda at sinabing siya dapat ang boss doon. At nasabi nitong hindi siya ang anak nito. Kaya nasaktan ang matanda na tumalikod. Naisip ni Toyo na katulad ito ng ama niya. Kaya sinabi bigla ni Oda na hindi daw siya ang tatay niya. Kaya naglaban sila sa harap ng mga elf na nalilito. Naalala din ni Yoichi nang maglaban-laban sila ng mga kapatid niya at sumali din siya na patawa-tawa pa. Pero pinigilan sila ni Shara at sinabing pag-usapan nila ang posibleng pagdating ng reinforcement ng mga pinatay nilang kawal.
Humingi ito ng tulong sa mga bida dahil hindi pa daw nila naranasan ang humawak ng armas sa laban. Nagtanong si Oda kung ilang taon na si Shara at nagulat sila nang sinabi nitong 106 years old na ito. Lalo na nang sabihin ng dalawang bata na mahigit 30 na sila. Mas matanda pa sila kay Toyo. Pinisil ni Oda ang siopaw ni Olm Ino sabay tanong kung totoo ba ang sabi ng mga elf. Oh, yummy! Kaya sinabi ng babae na mas mahaba ang buhay ng elf. Nasabi rin nito ang iba pang mga nilalang na sinakop ng Ort. Kaso ay nagbago na daw ang management ng kaharian ng Ort at naging masama. Nakumpirma din ito ni Oda nang makita ang ginawa nila sa mga elf. Tumayo naman si Toyo at sinabing hayaang makapasok ang mga kalaban sa baryo. Pinakita ang maraming sundalong pumasok ng elf village para patayin sila. Ngunit nagulat ang mga ito nang walang elf doon kahit isa. Maging ang balon ay nilagyan nila ng tae para hindi mainom. Nasa gubat pala ang mga elf kasama ng mga bida. Kinuha nila ang armas ng namatay na Aram. Matapos pugutan ni Oda ang mga bangkay ng tao ni Aram ay kinuha nito ang mga katawan nila at inipon sa iisang lugar. Saka inutusan ni Oda si Olm Ino na kumuha ng sulfur kung ayaw nitong malamas. Samantala ay hindi marunong sa espada ang mga elf pero magaling sila sa archery, kaya tinuruan sila ni Yoichi. Nagyabang pa ang mga elf kaya nainis si Yoichi at pinakita kung paano ang hustler archery. Sinabi ng mga elf na tinatangay ang mga babae sa kanila. Kaya pinalakas ng bida ang loob nila na kunin nila ang dapat na kanila. Pagsapit ng gabi ay pinakita ang mga sundalong nagbabantay na nataman ng palaso. Umatake din ng samurai si Toyo at nagpahabol ito. Habang nagpapahabol si Toyo ay busy naman sina Oda at iba pa na gumagawa ng bakod paikot sa bayan. Saka inutusan ng mga elf na sunugin ang bayan na kanilang ginawa. Wala palang balak ang mga ito na bumalik pa sa bayan kung saan naging alipin sila. At gamit ang galing sa pagpana ay unti-unti nilang inubos ang mga kawal na umaatake. Natakot ang mga kawal nang malaman nilang may tae ang palaso ng mga elf. Napaatras sila dahil sa maraming palaso na tae. Saka narinig nila ang war cry ni Toyo. Pero napatawa si Oda dahil parang huni daw ito ng unggoy. Mabilis na tinalon ni Toyo ang boss ng mga kawal at pinugot ito. Kalaunan ay pinakita sa gubat na maging ang mga tumakas na sundalo ay nakaapak ng mga tusok na may tae. Saka din sila pinatay ng mga elf kasama ni Yoichi. Sa HQ ng mga corrupt na tao ay nag-aalala ang mga boss dahil wala pa ang mga sundalo nila. Pero dumating bigla ang mga bida na nagdamit sundalo at nagpanggap na bumabalik kaya binuksan ang gate. Pagpasok nila ay nagulat ang corrupt nang makita si Oda kasama ang mga elf. Mabilis tinanggal ng bida ang armor at nagtanong kung nasaan ang mga babae ng mga elf. Kaya agad nilang pinuntahan ang gusali. Pinugot ni Toyo ang isang bantay, pero nang sumuko ang isa ay pinigilan niya ang isang elf na patayin ito. Pero pagpasok nila sa loob ay nakita nilang pinagsasarapan pala ng mga lalaki ang mga babaeng elf at pila-pila pa sila. Kaya nagbago ang isip ni Toyo na sinabing patayin silang lahat. Dumating si Olm Ino at nagulat nang magawa nga ni Oda na masakop ang maliit na kaharian na iyon. Saka nagtanong si Oda kung sino ang nasa larawan sa pader. Kaya sinagot ni Olm Ino na ito daw ang taong nagpatayo ng Ort. Pero nang ipakita ay si Hitler pala. Tinawag ng isang elf si Oda dahil tinipon daw ni Toyo ang mga lalaki para sentensyahan. Naisip ni Oda na siya ang bahala sa masamang gawain. Kaya pinatulog niya si Toyo. Saka inutusan ng mga elf na patayin ang mga manyak. Nang magising si Toyo ay sinuntok niya ang matanda dahil sa ginawa nito sa kanya. Pero sa unang pagkakataon ay nagkakaroon sila ng connection. May isang boy labo na hindi nasama sa napatay dahil wala daw itong ginawa sa mga elf. Kaya kinantsawan ni Oda si Olm Ino na gawing unvirgin ang lalaki. Kalaunan ay masaya ang mga elf na nakauwi ang mga asawa at anak nila. Nagpadala din ng sulat si Oda sa mga iba pang elf na samahan siya sa pag-aaklas laban sa Ort. Kapalit ng sarili nilang kaharian at kalayaan. Kaya marami sa mga elf ang nagpunta ng gubat. Maging ang iba pang matataas ang rangko sa kaharian ng Ort ay nabahala dito. Lalo at marami silang problema. Ang isa ay pagdating ng Black King at ang kalaban nilang pirata sa dagat. Sa kadagdag pa ang mga nag-aaklas na elf. Pinakilala naman ang isang count na si Jelmy. Tumulong daw ito sa paglakas ng Ort. Nagpunta ito ng meeting ng mga opisyal para ay paintindi nito ang naging pagkakamali ng kaharian na paglaban sa malakas na pirata sa dagat, at ang kanilang cargo ay lumubog. Tama siya dahil sa gitna ng dagat ay sinira nga ng isang pirata ang mga barko ng Ort. Kaya pala magaling sa laban ang mga pirata dahil ang nagturo ay si Admiral Yamaguchi. Napagtanto ni Jelmy na babagsak ang Ort anumang oras. Kaya nagrason ito na umalis dahil may gagawin. Mga bakla kasi ang mga ito at gwapo daw ang mga elf kaya nais nila silang makausap.
Samantala ay may dumating pang mga elf na kinausap si Shara para sumali sa pag-aaklas nila. Nagagalit si Oda kay Toyo dahil pinayagan daw nitong magkaroon ng Elven Council, imbes na siya sana ang emperor nila. Pero pinaliwanag ni Toyo na kung hahawakan nila sa leeg ang mga elf ay sila naman ang lalabanan nila sa hinaharap. Kalaunan ay black powder pala ang pananggamitan ni Oda sa mga tinipon nitong tae at patay na katawan. Saka inutusan pa si Shara na kumuha ng mas maraming tae. Habang nag-uusap ay natigil ang mga bida at agad naghanda nang makaamoy sila ng gyera. Sa labas nga ay dumating ang kampan ni Black King na hinahanap sila. Tapos marami pang mga elf ang pinatay ni Joan gamit ang apoy. Kaya hinarap siya ni Toyo habang pinapatakas ni Oda ang ibang elf. Pinakilala rin si Gilles na inatake naman si Yoichi gamit ang malakas nitong pantusok. Mabilis na tinatapunan ni Joan si Toyo ng mga apoy nito. Hanggang sa ma-corner ang bida. At lulutuin na sana ang itlog niya nang biglang dumating si Ino na gumawa ng pader na lupa gamit ang papel. Mabilis na binuhat ni Toyo ang malaking boobs saka nagpunta sila ng ligtas na lugar. Sinabi ng babae na baguhan pa lang siya sa magic kaya wala siyang gaanong kaya, pero nagpasalamat pa rin ang bida. Saka sinabi nitong feeling niya ay hindi marunong sa laban si Joan, kundi nagpapasikat lang ito sa pagpapalabas ng apoy. Nagplano ang bida ng diskarte at hiniling ang tulong ni Ino. Pinagpatuloy na nilabanan ni Yoichi si Gilles habang nanonood ang mga elf. Malakas daw si Gilles pero nasa zabayan ito ni Yoichi na napapatawa pa. Pero kasabay na tumatawa si Yoshizune na nanonood din sa laban nila. Nagtataka daw si Yoichi dahil ilang palaso na ang pinatama niya kay Gilles pero hindi pa rin ito bumabagsak. Samantala ay tinuruan naman ni Oda ang mga elf kung paano mang-ambush ng mga sundalong nakakabayo sa kakahuyan. At walang hirap nilang pinatay ang mga ito gamit ang tali at palaso. Sinusunog ni Joan ang gubat at sirang palasyo sa paghahanap kay Toyo. Sigaw siya ng sigaw kaya nagpakita ang bida sa likod niya kasama si Ino. Para hindi makatakas ay inapuyan ng babae ang lahat ng tatakasan ng bida. Saka inipit ito sa gitna ng apoy. Gumawa ng harang na lupa si Ino at nang handa na ang bida ay ginamit din ang harang para ma-launch si Toyo patungo kay Joan saka sinipa ito. Naisip tuloy ni Ino na parang end daw kung mag-isip si Toyo. Mabilis ding binuhat ni Toyo si Joan at tinapon sa isang balon na may tubig. Naalala ni Joan na tubig ang hinihingi niya noong siya ay sinusunog ng mga taong pinagbintangan siyang witch. Habang nasusunog siya noon ay biglang dumating si Izzy at tinawag siya. Kaya siya nakisali sa mga N. Nang makita ni Toyo na babae si Joan ay pinauwi niya ito para magsuot daw ng makeup dahil walang halaga ang ulo niya sa samurai. Nagalit pa ang babae at sinabing lumalaban siya para sa bayan pero muli siyang pinatulog ng bida. Naisip ng bida na nais niyang kunin ang ulo ni Gilles. Kasalukuyang nilalabanan ito ng maliksing si Yoichi. Maraming beses na natamaan ng palaso si Gilles pero hindi ito namamatay. Kahit nang matamaan ang ulo nito ay nagawa pa rin itong masakal si Yoichi gamit ang armas. Tinulungan siya ng mga elf gamit ang maraming palaso sa katawan ni Gilles pero nakatayo pa rin ito. Walang ano-ano ay dumating ang iba pang mga drifters kasama ni Abe. At gamit nila ang machine gun na pinagkakarne ang katawan ni Gilles. Pero nagulat sila nang makitang nagagawa pa rin itong gumalaw. May mga Dragon Masters naman na nagpunta ng balon at kinuha ang katawan ni Joan. Nang makita lang ito ni Gilles saka siya tumigil. Ang layunin lang pala nito ay muling makita si Joan na maging babae ulit. At sa oras na iyon ay naging asin ito na namatay. Nanginig si Yoichi nang marinig nito ang tinig ng dating boss na si Yoshizune. Sinabi nitong naging mahina daw si Yoichi. Pero sinabi ng bida na hindi na siya susunod sa utos ni Yoshizune. Nagpakilala si Abe kay Oda na siya daw ang inatasan para suportahan ang mga drifters laban sa mga N. Isa din siyang drifter na dating magician na galing sa Tokyo. Katulad din nila siya na napunta sa hallway ni Boy Labo. At mula noon ay naisip niyang ang role niya ay hindi para maglaro ng magic sa Tokyo kundi ay para tapusin ang mga N. Sinabi ni Toyo na hindi niya pinatay ang kalaban kaya nagulat na sinabi ni na Abe at Ino na dapat nilang patayin ang mga N babae man o lalaki. Ngunit sinabi ng bida na hindi sila utusan ni Boy Labo, kundi ay mga tao sila at may prinsipyo. At hindi siya pumapatay ng babae, saka umalis. Nakwento ni Abe ang tungkol sa paghabol sa kanila ng maraming mga kalaban. Nakakalaban naman sila ngunit aksidenteng nahulog si Saipio sa daan. At mula noon ay nagiba ang ugali ni Hannibal dahil sa pagkawala ng karibal nito. Ipinakita naman si Saipio na nakaligtas. Nais daw nitong makabalik ng Rome at maligo. Pag-alis niya ng damo ay nakita niya ang eroplano ni Naoshi. Ngunit pinalibutan siya ng mga taong lobo na may sibat. Dumating si Naoshi na buhat-buhat ng mga taong aso, at nang makita nito si Saipio ay galit itong lumapit sa pag-aakalang Amerikano ito.
Sinabi ni Saipio na taga-Rome siya at naisip ni Naoshi na kasama sa Axis Power ito. Pero naalala ni Naoshi nang sumuko pala ang Rome sa Allied at iniwan ang Axis Power. Kaya binugbog niya ito na kinabahala ng mga taong aso. Samantala ay na-ignorante si Oda sa basyon ng bala. Sinabi ng mga cowboy na gawa ito sa panahon na wala siya. Nakita rin ni Oda ang Gatling gun at naisip na madaling mapatay ang kalaban gamit ito. At nais din daw ito. Sinabi ni Abe na sinubukan nilang gumawa ng replika ng baril pero walang may kaya sa mundong iyon. Maging ang paggawa ng black powder ay hindi nila alam. Pero sinabi ni Oda na gumagawa na sila ng black powder. Saktong dumating ang sulfur na order ni Olm Ino mula sa HQ nila. Dahil dito ay naisip ni Abe na delikado si Oda at kailangan nilang e-surveillance. Pero sinabi ni Oda na para manalo sila sa mga end ay kailangan muna nilang talunin ang Orc. At magagawa nila ito sa pamamagitan ng pag-impluensya sa mga maliliit na bayan hanggang lumaki. Sa kanila gagawing emperor si Toyo dahil siya ang karapat-dapat dito. Nagtanong si Abe kung bakit hindi si Oda ang maging boss. Kaya sinabi nitong sa nakaraang buhay niya ay nalaman niyang hindi niya bagay maging emperor. Ang papel daw niya ay maging support ni Toyo dahil minsan daw ay bobo ito. Pinuntahan ni Toyo ang mga elf at sinabi sa mga ito na ililigtas nila ang mga duwende. Ngunit marami sa mga ito ang may violent reaction tulad sa classroom niyo pag may assignment. Magkalaban daw kasi ang mga elf at mga dwarf at hindi sila tinulungan noong inatake ng Orc ang tahanan nila. Pero sinabi ni Toyo na pupunta siya at tinawag ang mga tunay lang na mandirigma. Sa labas ay kinausap siya ni Abe at ng dalawang cowboy. Sinabi ni Abe na mag-iimbestiga sila at hindi makakasama. Agad na sumunod si Oda at ng iba pa. Pero sinabi ng bida na mas maganda kapag ang susunod sa kanila ay yung nais lumaban. Binigyan ni Kid ng baril si Oda at iniwan din ang Gatling gun dahil wala ng bala. Saka na lang daw sila padalhan kapag nakagawa na sila ng marami. Tapos bigla ding sumunod ang mga elf at handa sa laban. Sa kinaroroonan ng mga bantay ng dwarf ay nagulat sila dahil sa paputok na hinagis ng mga elf. Nakagawa na sila ng granada dahil sa black powder ni Oda. Nagkalat ang pagputok kaya natakot ang mga sundalo. Lalo na nang magpakita ang mga bida sa kasumigaw ng malakas para takutin ang kalaban. Pinasabog din ni Yoichi ang isang tower gamit ng arrow dynamite. Dahil sa kaguluhan ay hindi makapag-isip ang mga sundalo at madali lang silang natalo ng mga bida. Sa pinto ay lumabas ang mga sundalong naka-armor ng makakapal na balute. Kaya't mabilis na pina-atras ni Toyo ang mga kasama. Tinawag si Olm Ino at gamit ang Stone Walls magic ay pinaligiran ng mga knights, sabay yugyug pa ng papaya nito. Sa kanila tinapunan ng pasabog kaya sila nalitsyon. Kaso ay itinaas ng mga kalaban ang gate nila. Habang nag-iisip si Oda ay umasta si Hannibal ng paakyat. Kaya mabilis na tinawagan ni Oda si Olm Ino at sinabi ang gagawin. Pinana ni Yoichi ang pader gamit ang mga magic paper at naglabasan ang mga stone walls na naging hagdanan. Dahil dito ay nagawang mapasok ng mga bida ang palasyo at mapatay ang mga sundalo sa loob. Mabilis nilang pinuntahan ang mga duwende sa kulungan. Nagmakaawa ang mga duwende sa mga elf na pakawalan sila at sasama sila sa laban. Dumating si Toyo at nakita ang kaawa-awang kalagayan ng mga dwarf. Sa labas ay nagtataka si Oda kung bakit tahimik sa loob kaya tinawagan niya si Buba. Pero nagulat siya na halos mahimatay nang sinabi ng babae na nagluluto sila ng pagkain ng mga duwende. Saka niluluto nila yung mga kabayo. Sinigawan ni Toyo ang mga kalaban at sinabing kapag natapos ng mga dwarf na kumain, ay sila na ang susunod na aatakehin nila. Kaya mas magandang sumuko na sila habang may oras pa. Kaya nag-usap ang mga kalaban at binuksan nila ang gate at sumuko. Iniwan nila ang kanilang mga armas. Hinanap ni Toyo ang boss at sinabing dahil sumuko sila ay dapat siyang magharakere. Kaya natakot ang boss na tatakbo sana pero pinugot ng bida. Kaya tumakas ang mga sundalo. Papatayin sana ni Yoichi ang mga tumakas pero sinabi ni Toyo na hindi na kailangan dahil laban nila iyon at walang boss. Kaya napabilib ito. Samantala ay nakita ni Abe ang kinaroroonan ng mga ends. Maraming dragon sa paligid pero nakapagtago sila. At nagulat sila nang makita ang mga halimaw na nagsasaka ng kanilang kakainin. Kinausap ng Black King ang isang bronze dragon na sinabing hindi daw siya magpapagamit sa Black King. Kaya tinaas ng Black King ang kamay at nagkaroon ng cancer cells ang dragon. Napahirapan ito at natakot kaya napilitan din siyang sumunod sa Black King. Kalaunan ay nilapitan nito ang mga baboy at hinawakan ang feeds nila at pinadami. Kayang-kaya daw nitong paramihin ang kahit anong mahawakan nito. Napatanong si Hijikata kung bakit hindi daw diretsyo na gumawa ng pagkain ang Black King. Kaya sinagot nito na hindi daw kasi siya Diyos. Binabalak nila na gumawa ng society ng iba't ibang halimaw para palitan ang mga tao.
Samantala ay nagising si Joanne na binabantayan ni Anastasia na giant ang mga papaya. Sinabi ni Joanne na nais niyang hanapin at patayin ang mga drifters pero sinabi ni Anastasia na maghintay siya ng magandang pagkakataon. Samantala ay nagkakaproblema si Oda dahil naging matako lahat ang mga duwende. Magaling pang uminom pero agad silang lumakas at tumaba. Saka nagborles pa si Yoichi ng malasing. Kain ng kain naman si Toyo na matako din. Nang ayos na sa pag-inom ay kinuha ng dwarf ang baril ni Oda para kopyahin. Nakita nilang simple lang ito pero pagkaraan lang ng isang araw ay nakagawa na sila agad ng isa. Samantala ay nagpunta ng batuhan ang mga bida kasama ng ibang dwarf. Nais ng mga ito na sumali sa laban. Nag-uusap sila nang magsalita ang dalawang vice ganda na tao ni Jelmy. Saka pinakita din si Jelmy na pinuntahan sina Oda. Nagulat daw ito dahil gumagawa na sila ng baril. Pumasok si Olmino na sinabing nakita daw niya ang sasakyan ng baklang nagbabayad ng pogi na 150. Pero naroon pala sa loob ang bakla na sinabing mas malaki ang boobs niya sa utak niya. Sinabi ni Jelmy na sumali siya dati sa ORT dahil sa ganda ng pagtayo nito ng gobyerno. Saka sinabi nitong nais niyang makasama ang mga bida. Sa kinaroroonan ni Toyo ay mabilis na umatake si Alistair pero nakailag si Toyo. Sinabi ni Alistair na sasuko lang siya kung matandang may balbas sana ang bida. Pero nagpakita si Hannibal at biglang nanghina ang bakla. Kaya sumunod na umatake si Fulame. Sinabi nitong kung long hair lang na feminine ang bida ay sasuko siya. Pero biglang lumabas si Yoichi kaya nag-nosebleed ito. Saka gumapang silang bumalik kay Jelmy na kanilang boss. Nalaman ni Jelmy na si Toyo ang ginawa nilang leader kaya sinabi niya dito ang plano. Pupuntahan nila ang capital ng ORT at doon nila kukunin ang paghahari para bumagsak ang kalaban. Saka ito nagkwento ng kung ano ang nangyari sa kinabukasan ng mga bida pagkatapos nilang mamatay dahil si Jelmy ay nabuhay pagkatapos nila. Sa isang checkpoint ng ORT ay tinatanong ng isang guard si Alistair kung ano ang laman ng mga karwahe, pero sinabi ng bakla na pag-aari ito ni Jelmy at binyanta ang guard na ilalagay sa frontline ng laban, at dahil natakot ay pinadaan ang mga bida. Sa loob pala ng mga karwahe ay nagsisiksikan ang mga mandirigma. At kawawang Olmino dahil may nangsunggab ng kanyang mga malambot. Sa loob ay nagdadalawang isip ang mga bida baka trader rin sila ng mga bakla, lalo na at mga hentay ang mga ito. Pero narinig ito ng nagalit na LGBT sa labas. Sa meeting ng mga boss na pinatawag ni Jelmy ay sinabi ng bakla na naroon sila para malaman na bubuwagin na ang ORT. Kaya nagulat ang isang boss na nagtawag ng guards. Pero pinakita na pinatay na pala ng mga bida ang mga bantay sa labas. May ilan namang pumayag sa nais ni Jelmy na buwagin ang ORT at gawin leader si Toyo. Pero may nagtaas din ng kamay na nais buwagin ang ORT. Pero ang Black King daw ang gawing leader. Pero kalaunan ay pinakita na puppet pala ito ni Rasputin. Naiinis na hinarap ni Jelmy si Rasputin pero pareho sila ng pag-iisip. Saka biglang pumasok ang mga bida sa hindi inaasahang pagkakataon. Sinabi ni Rasputin na busy daw siyang kinakausap ang mga bida dahil ang totoo ay sinisira ng Black King ang lugar. Saka dumating ang ilang mga sundalong kalaban na sinubukang kabkuban ang meeting. Pero walang ano-ano ay ginawa silang karne ni Toyo sa 1 at 2 tirada lamang. Kaya nagulat na lang si Rasputin na sinabing barbarian ang bida. Pero naglakad si Toyo sa mesa patungo sa tao ni Rasputin at pinagtatadyakan ito hanggang mamatay. Nilapitan ni Oda si Rasputin at sinabing ngumiti ito dahil kung hindi ay inaamin niyang natalo siya sa kanyang balak. Dahil una pa lang ay natalo na siya ng bida at parang invisible lang. Kaya napasimangot itong umalis. Saka naiinis na sinabi ni Rasputin sa mga kasama na nagplano siyang mabuti para makontrol ang ORT pero wala sa budget ang mga drifters. Kaya iniutos ni Black King na patayin na lang nilang lahat ang mga tao para wala ding pagharian ang mga drifters. Binugbog ni Oda ang kawawang extra na nakulam ni Rasputin at naghahanap ng mapa. Saka naihanda din nila ang mga baril na ginawa ng mga dwarf. Sinabi ni Jelmy na mayroon siyang 500 tao kaya minaliit siya ni Oda dahil ang liit daw nila. Pero dumating ang mga ito at pinakitang mga macho. Pero magka-holding hands sila na kinagulat ni Oda at sinabing tinikman ito lahat ni Jelmy. Pero nang pinag-formation ni Toyo ang mga ito ay para silang mga sundalo na alisto. Pinagsanay daw ito ng mga bakla gamit ang kahoy na baril at nais nilang makita kung anong magagawa nila sa actual na baril. Saka hinawakan ng mga macho ang mga baril na parang ROTC. Pinakita rin ng mga elf ang ginawa nilang mga shotgun na gagamitin nila sa laban kaya natakot ang mga bakla. Si Toyo ang kasama ng mga duwende. Si Oda ang kasama ng mga baklang musketeer, pero nais siyang makilala ng mga ito. At si Yoichi ang kasama ng archer elves. Alam ni Oda ang plano ng Black King dahil ganun din daw siya mag-isip. Alam nitong sisirain ng kalaban ang syudad at papatay ng marami.
Kaya sinabi niyang painan nila ang mga kalaban at hayaang makapasok ng kaunti sa kapital. Si Olm Ino naman ang bahala sa comms. Dumating ang maraming armada ng kalaban, na mabilis pinagbabaril ng mga musketeer sa pangunguna ni Oda. Saka sinabi ni Oda na back-upan sila ng mga palaso ng grupo ng mga elf. Kaya madaming mga namatay na kalaban. Kaso ay medyo mabagal ang pag-reload nila ng bala. Nagpaputok ulit ang mga musketeer sa kanilang advantage. At sa ilalim ng makapal na usok ay sumugod naman ang hukbo ni Toyo sa kamadaming pinatay na kalaban ng bida. Ganon din ang mga one-strike hit na mga duwende. Inutusan ni Oda si Yoichi na atakehin ang likuran ng mga kalaban. Samantalang palaging mag-reload ang mga musketeer at kung hindi aatras si Toyo ay susugod din sila. Kaso ay nagkaroon ng pakiramdam si Oda na matatalo sila tulad ng dati niyang naging laban noon. Nakita naman lahat ito ng kalaban na Hijikata. At inutusan ng mga sundalong magpangkat-pangkat at maghanap ng ibang daan. Kalaunan ay iniulat ni Yoichi na nagkalat ang mga kalaban at sinusunog ang mga bahay kaya di nila makita ng husto ang paligid. Kaya agad na sinabi ni Olm Ino kay Toyo ang malakas na kalaban. Saktong nakita ito ng bida kaya pinabalik niya ang mga dwarf. Saka nag-usap sila saglit ni Hijikata na kilala pala ang banner ng bida. At galit siya sa lahi ng bida at nais patayin. Saka nilabas ang maraming mukhang usok na kapangyarihan. Nag-iisip si Oda ng paraan kung paano talunin ang kalaban. Bigla siya nilapitan ni Hannibal at sinabing pitpitin nila ng maliliit ang mga berry dahil mas masarap daw ang mga ito. Kaya may naisip si Oda. Inutusan niya si Yoichi na sabihin ang nakikita sa paligid. At sinabi ni Yoichi na papunta pa rin ng capital ang mga kalaban. Kaya alam ni Oda na hindi daw nagbago ng strategy ang mga kalaban at nais pa rin nilang sakupin ang kapital. Ngunit iba naman ang naiisip ni Jelmy na binabalak ng Black King na hindi pa niya matukoy. Kinalaban ni Toyo si Hijikata at nagawang makailag sa pag-atake ng marami nitong mga usok na tauhan. Nazugat man ng kaunti ang bida pero nasisiyahan siya sa pakikipaglaban. Nagtago ang bida sa bintana saka lumabas sa kabila at inatake ng diretso si Hijikata na nagagawang makasangga. Tinawag ulit ni Hijikata ang mga usok pero muling nagtago ang bida saka lumabas na tinapunan ng plato at pagkain si Hijikata. Kaya nagalit ang kalaban na mas lalong inasar ng bida. Samantala ay sinabi ni Oda na abangan at hintayin nilang makapasok ng gusali ang mga kalaban saka hintayin ang utos niya. Mabilis nga na dumating ang mga sundalo na pumasok. Pinagpatuloy ni Toyo at Hijikata ang maglaban at sa pag-draw nila ay naputol ang espada ng bida. Pero matapang pa rin siyang sumangga laban sa mga usok kahit na nasugatan. Sinabi ni Hijikata na hindi pwedeng maglaro si Toyo pero sinabi ng bida na malaya siyang mag-isip ng strategy. Nagulat si Hijikata nang marinig ang pagsabog ng gusali na kapital. At kasama sa pagsabog ang mga tao nito. Pinapana ni Yoichi ng apoy ang mga black powder na patibong sa loob ng gusali, kaya ito sumasabog. Sinubukang umatras ng mga sundalo pero naglagay doon si Olm Ino ng pader. Sinubukan ng mga tumatakas na kalaban dumaan sa bintana. Pero pinagbabaril sila ng mga musketeer at namatay. Kaya napatawa si Oda dahil sa flawless victory nitong pag-ambush sa puwersa ng mga kalaban. Sinabi ni Toyo kay Hijikata na kaya siya nakikipaglaro ay para mabigyang oras si Oda sa plano nito. Nagalit si Hijikata na pinalabas ang mga multo. Pero nagposisyon ang bida at lumabas ang mga de-shotgun na duwende at binaril ang mga kalaban. Saka mabilis na tinuhad ni Toyo si Hiji, kaya nagbugbugan silang dalawa at nasabi ni Hiji na baliw ang bida. Sinagot ng bida na sa umpisa pa lang ay baliw na ang digmaan. Biglang tinawag ni Black King si Hiji dahil hindi raw pagkapanalo ang laban nilang iyon. Pero muli siyang inatake ni Toyo kaya nagbagbugan ulit sila ng harapan. Matira matibay. Binalak lumabas ng mga multo pero tinutukan ito ng duwende ng shotgun kaya sila natakot. Dahil muling inutusan sabay padala ng Dragon Airlift ng Black King si Hijikata ay umatras ito. Sinigawan siya ni Toyo na bumalik para maranasan ng bida na makalaban niya ang tunay na samurai. Kaya lihim na napangiti si Hijikata na tumatakas. Kalaunan ay pinakitang busy ang lahat sa kani-kanilang mga gawain. Saka pinakita ang bagong miyembro na sumali sa grupo ng Black King. Ito si Mitsuhide na mortal na kalaban ni Oda Nobunaga. At natapos ang series. Hintayin natin ang Season 2. Kung nagustuhan mo ang video ay like naman dyan kahit isang click lang. At subscribe naman dyan para kada post namin ay alerto ka kaagad. O Anime Recaps Tagalog. Mapapawaw ka sa sarap.